Nasa wanted list na ng ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sesyon naman ngayong hapon, muling nabalot ng tensyon matapos umugong ang umano'y panibagong tangka para damputin si de la Rosa. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, natuloy ba? Meron ba talagang attempt muli na arestuhin si Senador Bato? Hinihintay natin yung kumpirmasyon mula sa mga otoridad kaugnay nito dahil mismong si Senator Bato de la Rosa na ang nagsabing magkakaroon daw ng attempt para arestuhin siya matapos ang Senate session ngayong hapon. At just a few minutes ago, sinuspinde na nga ang Senate session at before that, nakita pa natin si Senator Bato de la Rosa na nakausap itong legal counsel niyang sina Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondo. Katunayan, si Torion na rin ang nagsabi na may posibleng mangyari ngang aksyon ngayong hapon, lalo na sa panig ng Korte Suprema matapos ang umano'y pag-deny ng temporary restraining order ng Korte Suprema pagdating doon sa kanilang kaugnay nga doon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat ng mga ito, no, sa gitna ng umuugong na muling pagtatangkang paghahain ng warrant of arrest laban sa kanya, 2 beses na pakanta si Senator Bato de la Rosa ngayong araw habang inaalala ang mga prinsipyong binaon daw niya mula sa PMA. Pakinggan natin yung kung tawagin niya ay pag-concert niya kanina. When bells for us are rung and our last stops is sung, let generation see our country free. Righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display, Academy, oh hail to thee. Apela niya sa mga kapwa PMA o mga kabaro magkaroon daw ng peaceful support pagdating sa panawagang huwag siyang isuko sa foreign authorities. Para naman makita ng mga gobyerno natin kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag nyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apela sa aking mga kabaro. Kasunod yan kanina ng paghain ng ilang minority senators ng resolusyon urging him to voluntarily surrender. Kabastusan daw ito para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Umalma rin mismo si De La Rosa. Huwag sila masyadong atat-atat na ikulong ako. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurindirin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Dayuhan yan eh. Mula sa pagiging kilalang matapang na PNP chief, inamin ni De La Rosa na may lapses umano ang kampanya kontra droga kung saan may malaki siyang papel na isinama rin ng ICC sa warrant of arrest laban sa kanya. Merong lapses eh. Nakondikto nga yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos, di ba? Do you Kondiktado. regret those lapses, sir? Ha? Do you regret those lapses? Sayang sana. No war is perfect. Hindi mo maperpekto yung war. Kaya meron mangyayaring hindi talaga maganda. Unang lumitaw si De La Rosa nitong Lunes matapos ang 6 na buwang pagtatago kaugnay ng warrant. Sa sesyon kanina, may inamin si bagong Senate President Alan Peter Cayetano.
sa ngayon, ang kumpirmado ay off-limits ang 6th floor, specifically ang helipad ng Senate premises dahil galing tayo mismo roon kanina at hinaharangan nga yung pagdaan ng Senate media doon, pero nakita natin mismo na merong crowbar at may label talaga na off-limits. Kasunod nga yan nung claim na maaari raw arestuhin si De La Rosa ngayong hapon. Corina. Okay, so pinaniniwalaan pa rin ng media ngayon dyan, Hana, na mayroon kayong inaabangan na pag-aresto. Why is this believable to you? Corina, personally, there's a source that said that some personnel or authorities, what I can confirm is that authorities, according to our source, is on the way here. This is after all the developments this afternoon. Pero nakausap kasi natin, long before this, nakausap natin itong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca when it comes to the claim na meron daw presensya ng authorities, mapa-NBI man yan, DOJ or Interpol, lalo na nga't ayan ang claim ni De La Rosa at ng kanyang kampo. Ang sabi ng Sergeant at Arms mismo, sa ngayon walang presensya ng mga otoridad para magtangkang i-attempt itong arestuhin itong senador at sakali mang magkaroon, ayon sa kanya, kailangang makipagpulong muna ng Senate Sergeant at Arms sa Senate President, which is Alan Peter Cayetano. So far, Corina, ang Senado ay hindi naka-lockdown at ayon sa kanya, ito ay elevated alert status, which means kanina yung Senate main gate ay sarado at ang alam natin so far merong mga supporters na planong pumunta sa harap ng Senado dahil nga dun sa naging apela ni De La Rosa na prayer vigil sa gitna ng reports na pwede raw siyang arestuhin ngayong hapon. At ang napansin natin, Corina, merong information na maaring dumaan daw sa hagdan itong mga otoridad, pero again, hindi pa natin makumpirma kung ito ba ay in relation to De La Rosa's pag-arrest kay De La Rosa. At sa ngayon, nandito pa rin sa Senate premises ang senador. Corina. Okay, so ang ibig sabihin hindi pa nagsasalita din ang panig ni Senador De La Rosa dahil hindi ba't may hinihintay pa tayong kumpirmasyon tungkol doon sa lalabas na desisyon mula sa Korte Suprema? Corina, ang sinabi kasi ng kampo ni De La Rosa, specifically Attorney Estrelito Torion, hinihintay nila itong decision or announcement ng Supreme Court, pero hindi niya ma-disclose kung ano yung nalalaman niya because he's a lawyer himself. That's according to him, no? When it comes to the TRO, ang nag-claim kasi nito ay si Senator Amy Marcos, na kilalang kaalyado ni Senator Bato. Narinig natin siya mismo na possibly dinenay daw ang TRO na hiling ng De La Rosa Cap sa Korte Suprema at siya nagsabi na meron daw presensya ng NBI personnel dito sa Senado kaya naka-alerto ang Bato Camp sa ngayon. Corina. Okay, maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.